Sino dito nais paalisin si Miss Antejas? Tanong ni Mr. Calderon. Isa-isang nagtaasa ng kamay ng mga naroroon. Nag-apira naman ng mga malditang iyon na nasa tabi ng kani-kanilang mga magulang. Dumidila pa ang mga ito sa kanya na parang bata. Paano ba yung Miss Antejas? Parang kailangan mo nang umalis. Natatawang sabi ni Mr. Imperial. Sana sumunod ka na lang kanina. At sinong paalisin? Bumukas ang pinto at pumasok mula doon si Ram at Sebastian. Ang tinig na iyon ni Sebastian ang nagpatayo sa lahat. Sebastian, si Mr. Imperial yun. Tinuturuan ko lang ng aral tong bago mong empleyado na nambubuli sa mga anak namin. Don't worry, we can handle this. Hindi ka na sana pumunta, baka maabala ka pa. Malita bagay lang to. Kung malita bagay lang, bakit may kailangang palisin? May tumayong isang tao upang makaupo ang asawa niya. Matigas ang ulo ni Miss Sandeha, Sebastian. Pinapahingi na lang namin siya ng tawad upang matapos ng lahat, ngunit nagagalit pa siya. Ayaw niya at patuloy siya nagmamatigas. Sabi ni Mr. Calderon, bakit hihingi ng tawad kung walang kasalanan? Tanong naman ni Sebastian sa mga ito. Hanggang dito ba naman, Sebastian? Siya pa rin ang pipiliin mo? Siya pa rin ang kakampihan mo? Nangingilig na ang luha ni Melody. Sa tama lang ako kumakampi. Sagot naman niya na nilaro-laro pa ang ballpen. Anong ebidensya niyo na si Miss Andeja sa may kasalanan? May nagpetisyon na sa kanya upang mapaning siya dito. Ito. Iniabot dito ang isang papel na may mga pirma ng mga kasama niya. Tawagin na lahat ang pumirma dito. Utos si Sebastian kay Ram. Biglang nagratel ang 4 na bruha sa gilid. Bakit kailangan pa sila dito? Tanong ni Melody. Silang invoke at nagpetisyon, di ba? Kaya tatanungin natin sila. Isa pa, pakiplay nga nitong video na to. Utos si Sebastian sa isang naroroon. Anong video? Tanong ni Rachel. Panoorin nyo. Rinig na rinig doon kung paano siya pinagsalitaan ng masasakit na mga ito at kung paano nag-umpisa ang kumasyon. Hindi may kakaiglang ang mga ito ang may kasalanan. Nandito na sila, sabi ni Ram kasama ang mahigit 10 pa nilang katrabaho. Magsisinungaling pa ba kayo? Tanong ni Sebastian kina Melody, na halata ng pamumutla ng mukha. Alanganin ng pagngitini na Mr. Imperial. Nagpupunas sa mga ito ng pawis habang halatang hindi alam ang mga gagawin. Ngayon, nandito na mga kasamaan nyo. Bakit sila pinapirma dito sa petisyon? Tanong ni Sebastian. Hindi namin sila pinilit. Matapang na sabi ni Mia, nagkusang loob sila. Sabi po nila, sir. Nagsalita ng mga katrabaho nila. Kaya raw nila kaming ipatanggal kung hindi kami pipirma. Gagawan daw nila kami ng issue. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Sigaw na Melody dito. Daddy, nagmamakaawa ang mukha nito habang hawak ang braso ng ama. Mapag-uusapan naman natin to, hindi ba Sebastian? Alanganin ang ngiti ni Mr. Imperial. Pwede naman natin tong palagpasin na lang. Palagpasin? Nakangising sagot ni Sebastian. Nung si Miss Andeja ang idinidiin nyo, pinapaluhod nyo pa. Sa kahihingi ng tawad, ngayon gusto nyo palagpasin to? Unfair naman yata kayo, hindi ba? Pero Sebastian, maati mo bang ipahiya ang magiging biyanan mo? Tanong dito ni Mr. Calderon. Kaya mong paluhurin na nobya mo sa harapan ng maraming tao? Nobya? Sinong nobya? Wala akong nobya dito. Tanggi ni Sebastian. Kung magkakanobya man ako, pipili ako ng matinong babae. Hindi batang, nagkakamabutihan na kayo ni Melody? Di ba, Mr. Imperial? Nai-open mo na ito sa ina ni Sebastian at pumayag siya? Wika ni Mr. Calderon. Pumayag na sa merging ang mama mo. Kita niya kung paano humiting tagumpay si na Melody. Ipinapakita ng mga ito sa kanila na sila ang nagwagi. Subalit ang mga ngiting iyon ay napawi na magsalita si Sebastian. Bakit hindi kayo nang mama magpakasal? Wala kaming unawaan ni Melody. Sino naman chismosa ang nagsabi niyan sa'yo? Napakunot ang noon ni Sebastian. Kahit kailan, hindi ko nagustuhan pag-gusto ng babaeng yan. Sebastian, napaka-gentleman mo naman. Sana kinausap mo nilang ko sa personal. Saway ni Melody dito. Ipinahiya mo ko. Ako nagpahiya sa'yo, ikaw.
Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagpapakalat ang fake news na yan? Ginagamit mo pa yan sa mga kasamahan mo para lang maging sunod-sunuran sila sa'yo. Nagkamali ka. Naging mabait lang ako sa'yo dahil sa tatay mo. Pero yung pagiging asyumera mo, hindi ko yan in-expect. Napatuktok pa sa lamesa si Sebastian. Tama si Miss Sandejas. Mukhang mali ang naging pagpapalaki niyo sa mga anak niyo. Kung gusto nila maging Disney princess, sana ginandahan nila ang mga ugali nila. Napalunok ang mga ito sa sinabi ng lalaki. Hindi marahil akalain na yung ginawa nilang trap ay magbabackfire sa kanila. Ngayon, pahingiin nyo ng tawad ang mga babaeng yan, pati kayo. Humingi kayo ng tawad dahil namimilit kayo ng wala sa oras. Singhal sa mga ito ng kanyang asawa. Never! Sabi naman ni Melody na humalokip-kip pa. Huwag mong i-humiliate ang mga anak namin, Sebastian. Asik na Mr. Imperial. Nung kayo ang nanghihingi ng pagluhod ni Miss Sandejas, naisip niyo ba ang humiliation na natatanggap niya? Pagbabalik dito ni Sebastian sa hinihiling ng mga ito kanina. Ngayon, nung mga anak niyo na, hindi na ako makatao. Maaari naman pag-usapan na lang yan privately. Sagot naman ni Mr. Calderon. Kaibigan kami ng papa mo, at mukhang nagsisisi na siya sa langit na naging kaibigan niya kayo. Napatda ang mga ito sa sinabi ni Sebastian. Privately? Bakit? Yung ginawa niyo kay Sabrina, ano? Bakit ba mas mahalaga pa yung babae yan kesa sa amin, Sebastian? Tanong ni Melody. Mas gugustuhin ko pang mag-alaga ng aso kaysa pahalaga ng isang katulad mo. Sagot ang kanyang asawa na lalong ikinadismaya ni na Melody. Sebastian, huwag mong babastusin ang anak ko, lalo na sa harapan ko. Napatayo si Mr. Imperial at itinuon ng kamay sa lamesa. Ayusin mong pananalita mo. Sana rin. Inayos niyo yung pananalita niyo kay Sabrina. At sana, kung anong paggalang at respeto na hinihingi niyo para sa anak mo, ayun din ang respetong ibinibigay niya sa iba niyang kasama. Tumayo na rin si Sebastian. Ano yan? Kayo ang Diyos? Ha? Ngisi ni Mr. Calderon. Mamili ka na lang. Kaming kasama pa ng papa mo o ang babaeng yan? Sigurado ba kayo sa tanong na yan? Baka magsisi kayo kapag sumagot ako. Tugon dito ni Sebastian. Saka ikaw, Melody, tigilan mo ng kakailusyon na magugustuhan kita. Dahil kahit sa panaginip, hindi yun mangyayari. Maghubad ka man sa harapan ko. Nagtawanan ng mga naroroon na lalong ikinapahiya ni na Melody. Halata ang galit sa kanilang mga mata habang pinagtatawanan sila ng kanilang mga kasamahan. Pagsisisihan mo to, Sebastian. Ipupull out ko ang share ko dito. Pananakot ni Mr. Imperial. Babagsak ka. Pababagsakin kita. Go! 10%? Saan makakarating? Kayo, Mr. Calderon. Sasama ba kayo kay Mr. Imperial? Sino pa dito sasama sa mga bully na yan? Magtaas ng kamay. 60% ang panyang ito ay akin. Kaya kong patakbuhin ito na mag-isa. Kung may gusto kayong umalis, umalis na. Ngayon din. Utas sa mga ito ni Sebastian. Mukhang ang majority ng mga naroroon ay magstay na lamang. See? Kayong dalawa lang ang panira dito eh. Umalis na kayo kung gusto nyo. Matiim silang tinignan ni Mr. Imperial. Magsisisi ka. Banta pa nito kay Sebastian. Saglit. Awat ni Sebastian sa mga ito. Bakit? Pipigilan mo pa kami ha? No way. Sagot ni Mr. Imperial. Ano ako, hilo? Hindi ako kumakain ng naisuka ko na. Haram, isama mo ang mga assistant natin para makaalis na ng maayos sa mga yan. At siguraduhin yung walang matitirang gamit ang mga yan dito. Baka makahawa pa ang pagiging toxic nila. Mga pamilyang balasubas. Inis na sabi ni Sebastian sa mga ito. Sebastian, tumigil si Melody sa harapan ng asawa niya. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Mukha ba akong kalbo na nagpapatawa habang nagsusuklay? Lumayas ka sa harapan ko. Taboy dito ni Sebastian. Makapambuli ka, akala mo matalino. Ikaw. Tinignan siya ng masama ni Melody at ng mga kasama nito. Kasalanan mo itong lahat. Masyado kang pabida. Susugurin sana siya ng mga ito nang humarang ang kanilang mga kasamahan. Tumigil na kayo. Mawawala ng mga bully dito. Magkakaroon na ng patas sa pagtatrabaho sa opisina. Sabi ng mga ito kina Melody. Pagsisisihan niyo itong lahat. Walang sino man na makakapagpabagsak sa akin. Wala! Tungayaw ni Melody habang hinihila ng ama palayo.
Ang iba naman nitong mga kasamahan ay nakayuko lamang na tila ba mga taong bahagang buntot. Ngayon, maaari na nating umpisa ng totoong meeting. Panimula ni Sebastian habang nakaupo paharap sa kanilang mga shareholders. Lahat ay nakatingin sa kanila ng mga sandaling iyon. Kanya-kanyang bulungan ng mga naroroon. Sebastian, pinakawalan mo sina Mr. Imperial at Mr. Calderon ng dahil sa babaeng yan. Tanong sa kanya ni Mr. Amaya. Ipinagpalit mong friendship ng tatay mo sa kanila ng dahil lang sa isang babae. Hindi isang babae lang ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Amaya. Kundi ang pagiging bully ng mga anak nila. Hindi nila pinalaki na maayos sina Melody. Nag-aalaga sila ng mga magiging halimaw. Nakikita niyo ba? Sagot niya. Para sa inyo okay lang ang ginagawa nila. Bakit hindi natin subukang gawin sa mga anak yung ginagawa nila sa mga kasama nila? Pero sobra naman yata yung pakakawalan mo na lang sila ng ganun-ganun lang. Sabi naman ni Mr. Rodriguez. Kinawayan niya ang kanyang sekretary, may dala ito ang mga folder. Ipinamahagi ito sa lahat ng naroroon. Kung makikita niyo dyan, nakasulat dyan ng winawaldas silang pera. Katulong ang iba nating accountant. Paano ko nalaman? Na-open yun ni Miss Sandehas. Iniimbestigan pa sana yun, ngunit nagmadali siya. Mga pera niyo rin ang nakasalalay dito. Ngayon, kung gusto niyo pang pabalikin natin ng mga anay sa ating kumpanya kasama ang kanilang mga anak. Tanong niya sa mga ito, lumakas ang ugong ng bulong-bulungan lalo na ng mga sumasalungat sa kanyang desisyon. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ng kanilang sinusuportahan. Malapit na sana tayong mabankrupt kung hindi dahil kay Miss Sandehas. Wala na sana lahat. Kaya sana, alam niyo kung sino dapat niyong sinusuportahan. Pagtatapos niya sa mga bulong-bulungan ng mga ito, nasa opisina na si Sabrina nang lapitan siya ng mga kasamahan. Salamat Sabrina, hindi ka naman pala masamang tao. Sabi sa kanya ni Elena. Naging mabuti ka pa rin sa amin sa kabila ng lahat. Pare-pareho lang naman tayong biktima dito, hindi ba? Napangiti siya sa mga ito. Okay lang yon. Nakikiramay pala kami sa pagkawala ni Lala. Sabi pa ni Elena. Mabait talaga siya. Marami na siyang natulungan dito sa amin. Mabait talaga siya, sobra. Nag-uumpisa na namang maluha ang kanyang mga mata. Kaya mo yan. Naririto lang naman kami para sa'yo. Sabi ng mga ito sa kanya. Nalulungkot siya dahil wala ng taong karamay niya. Wala na yung makulit na nag-cheer up sa kanya at masaya sa mga nararating niya sa buhay. Okay ka lang ba? Ang tinig na iyon ni Ram ang pumukaw sa kanilang lahat. Hindi ito masalitang klase ng tao, kaya lahat sila ay napalingon dito. Himala, nagsalita ka ata. Natatawang sabi dito ni Suwa. Mukhang inspired. Hindi naman. Nire-reserve ko lang ang tinig ko para sa mas makabuluhang conversation. Tumayo ito ng matuwid at ipinasok ang mga kamay sa bulsa. Gusto ko kasi worth it ang mga sasabihin ko. Sabagay, tama ka naman. Sagot naman ni Elena. Oh, back to work na tayo guys. Baka dumating pa si Sir. Habang abala silang lahat sa kanilang ginagawa, may dumaan doon na grupo ng mga tao. Mukhang mga dugong bughaw. Magaganda ang suot ng mga ito. Kasama nila si Sebastian. These are the marketing teams, sabi ni Sebastian sa mga kasama. Parang itinutur nito ang mga guest. Wala na ba si Mr. Lee? Tanong ng isang matandang maedad na. Lumiligid ang mata nito sa paligid. Mamaya na natin pag-usapan yan. Saway ni Sebastian sa ina. Akala niya ipapakilala siya nito sa ina bilang asawa nito, subalit hindi iyon nangyari. Hindi siya tinapunan ng tingin ng kanyang asawa. Ayaw naman niyang magdamdam, marahil may dahilan naman ito. Pinanood na lang niya ang pag-alis nito kasama ang mga bisita. Agad siyang nilapitan ni Ram. Siyang mami namin. Sabi ni Ram sa kanya, na natili itong nakatayo sa kanyang harapan. Kapatid kanya sa ina? Akala niya nung una ay sa ama sila magkapatid. Napasilip ito sa labas. May relasyon ba kayo ni Sebastian? Napatingin siya sa paligid. Baka may makarinig sa sinasabi nito. Shh, huwag ka maingay. Baka may makarinig. Saway niya dito. May relasyon kayo? Ibinaba nito ang mukha malapit sa kanya. Napalunok siya. Nahihirapan siyang sumagot. Oo, bulong niya dito. Bakit? Nag-ingat ka sa mami niya. Masamang ugali nun. Paalala nito sa kanya. Di ba, mami mo rin yun? Tanong niya dito. Oo, mami ko siya siguro.
Biological lang. Sagot nito. Hindi ko gusto magkaroon ng connection sa kahit sino sa kanila. Pinilit lang ako ni Sebastian. Mabait naman siya, hindi ba? Nakangiti niya sabi dito. Mabuti ang kalooban ni Sebastian. Totoo, kaso wala siyang magawa sa mami. Sa sobrang bait niya, para na lang siyang asang sunod na sunod. Napapaaling itong sagot sa kanya. Kaya ikaw, iwasan mo ang mami. Baka mamaya, mabuli ka pa niya. Mas matindi kay Melody yan. Bakit mo naman pinagsasalita ng ganyan ng mami mo? Hindi ba parang off naman yata na sa'yo mismo nanggagaling ang mga salitang yan? Naunot ang kanyang noo sa pagsasabi dito. Para kasing sinisiraan mo siya. Napangisi ito sa siya hinarap. Kapag nakilala mo siya, Reyna yan ang kaplastikan. Baka magsisi ka pa kapag napalapit ka sa kanya. Isa pa, sayang naman. Bakit? Naunahan na pala ako ni Sebastian. Bagal ko yata masyado. Nakangiting sagot nito sa kanya. Anyway, sana magtagal kayo ng kapatid ko. Pero sabihin mo, huwag niya akong bibigyan ng pagkakataon na maagaw ka. Kumindat pa ito sa kanya bago siya tuluyang iniwan. Napapailing na lang siya sa sinabi nito. Ang mga lalaki talaga magaling magpahayag ng damdamin. Itinuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Natigilan siya na maalalang ibinilin sa kanya ni Ram. Mag-ingat ka sa mami ko. Ganon ba sa mga ugali ng ina nito upang pag-ingatin siya ng ganoon? May laman ang mga sinasabi nito sa kanya. Napansin niya rin ang ikinikilos si Sebastian. Noong nasa loob ng opisina nila ang ina nito, mukha nga yung istrikta, pero hindi naman yata niyon kayang gumawa ng karumal-dumal na bagay. Napatingin siya kay Ram. Nakatingin din ito sa kanya. Bigla siya nitong kinindatan kaya agad siya nag-iwas ng paningin dito. Loko talaga. Naiiling niyang bulo.